Pinasinayaan sa Nueva Ecija ang isang bagong solar project na makakatulong sa paglikha ng kuryente sa bansa. At kapag natapos, ito umano ang magiging pinakamalaking integrated solar and battery energy storage system sa buong mundo. Nakatutok si Darlene Kai. Coal pa rin ang pangunahing inaasahan ng Pilipinas sa paglikha ng kuryente. Para mabawasan yan, nais ng pamahalaang pataasin ng ngayon 25% lang na kontribusyon ng renewable energy sources sa kabuang power generation sa bansa. Kaugnay niyan, pinasinayaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Phase 1 ng M-Terra Solar sa Gapan, Nueva Ecija. Ito raw ang pinakamalaking integrated solar and battery energy storage system sa mundo. It underscores the importance of diversifying our energy sources and how we must be committed to moving that mix in the direction to favor renewables. This M-Terra Solar project stands as one of the clearest expressions of that commitment. Ang kabuang pasilidad na ito kaya raw gumawa ng 3,500 megawatts na solar power. Mapupunta raw yan sa Luzon grid at mapapakinabangan sa mga lugar na sineserbisyohan ng Meralco ayon sa Department of Energy. Pero bukod sa paggawa ng enerhiya, may kakayanan din daw itong mag-imbak ng 4,500 megawatt hours kaya may magagamit pa rin sa mga oras na walang sikat ng araw. We expect this project to energize more than 2.4 million Filipino households while reducing carbon emissions by around 4.3 million metric tons a year. Over the next decade, the project is projected to generate nearly 23 billion pesos in financial benefits, while providing increased tax revenues and financial assistance to its host communities. Target ng pamahalaang iakyat sa 35% ang renewable energy sources sa bansa pagdating ng 2030. Kaya mula July 2022 hanggang May 2026, nakapagbigay ng DOE ng 605 renewable energy contracts. Basta marami kang supply, mas maraming magagamit yung mga tao, so mas stable siya. Eventually, ipupush niyang bumaba yung presyo din ng electricity. Magagamit na simula sa susunod na buwan ng M-Terra Solar Phase 1. Ang Phase 2 naman ay naasahang makumpleto sa susunod na taon. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.